Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami. Tagapagligtas natin, tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sumulin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Asa lupa'y kapayapaan, asa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalutugan niya.
makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang gagawin mo ang aming kahilingan. Ang gagawin mo ang maawa ka sa akin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang pagkaasa. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at may pagdiwang namin ng may di mamali na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na pinangalanang Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Pilisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya,
huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Tatayo na po ang lahat. Sangakang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na angalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipin ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang, kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan sa dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dinig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikan niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan, ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinasabi ko sa inyo. Sa ngayon, mabibingi ka at hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko, na matutupad pagdating ang takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya nakapagsalita. Ang mga sinyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya tatanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito malis sa bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nililingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pwede po ba magtanong? Parang ayaw ninyo. Pwede po magtanong? Ayun. Akala ko wala akong makakausap eh. Sino po sa inyo dito ang 4 ng gabi na nagsisimba sa ating simbang gabi? Okay. Sige nga, tingnan nga natin. Okay. So, marami. Pero mayroong hindi nagtaas ng kamay. So, ibig sabihin, hindi pa naka-4. Umaaring ngayon lang siya nakapagsimba. No? O huwag na natin ipataas ang alam mga kamay. Alam na nila yon.
Subalit mga kapatid, tandaan po natin at sabihin mo sa katabi mo, ang mahalaga, nandito ka ngayon. No? Kahit 4 na araw ka na o gabing nandito, o ngayon ka pa lang, baka ngayon mo lang nalaman na mayroon na palang simbang gabi, ang mahalaga, nandito ka ngayon. At itong pagpunta mo dito sa simbahan ay isang bagay na hindi ito isang aksidente lamang. Hindi ito isang by chance. Kasi tandaan po natin, sa ating buhay sa mundo, wala pong tinatawag na tsamba. Ang isang Kristiyano ay hindi dapat naniniwala sa tsamba. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, mabuti man o hindi kaaya-aya, lahat yan ay ayon sa kalooban at plano ng Diyos. Amen? Kaya nga po, hindi po dapat nating isipin na imposible mangyari ito o posible mangyari ito. Tandaan po natin na ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Siguro, nung unang gabi, yun sa mga 4 days na ngayon nagsisimba, baka napansin nyo, pati doon sa kalsada, ang daming tao. Kasi normal yun talaga. Kapag unang araw, madami ang nagsisimba. Pag pangalawang araw, madami din. Pangatlo, madami-dami. Yan. Ngayon medyo siguro baka parating pa lang yung iba. No? Pero madami pa rin ito. Pero alam nyo, sa isang pagkakataon na ako ay naimbitahang magsimbang gabi ng 9 na gabi sa Dubai. Siguro meron kayo dito mga kababayan, mga taga-Dubai, mga kamag-anak sa Dubai. Kasi meron akong na-meet doon ng mga taga-Galangin. Noong 2018 po, ako naimbitahan ng Filipino communities na mag-celebrate ng simbang gabi sa loob ng 10 araw sa Dubai. At maraming mga taga-Galangin ang na-meet ko doon. Ang dami nila. Kaya nga, nagtataka yung mga lokal, yung mga taga-Dubai at saka ibang mga lahi kung bakit madaling araw may mga Pilipinong naglalakad sa kalsada patungo sa simbahan at ganoon din sa gabi. Kaya nagtataka sila, bakit ginagawa ito ng mga Pinoy? Anong meron? At higit sa lahat, kinaumagahan, papasok sila sa kanilang mga trabaho at parang walang nangyari. Parang hindi sila puyat. Kaya mga kapatid, ito yung makikita natin na tayo po ay tinatawagan ng Diyos na maging tagapagpahayag, to evangelize. Kaya nga itong ating tradisyon ng simbang gabi at misa di Gallo, tuloy maling araw, ay hindi lamang isang debosyon, kundi ito rin ay isang pamamaraan upang maipalaganap natin ang misyon natin ng mga Kristiyano Katoliko na ipakilala si Kristo sa mga bansa na walang o hindi gaanong kilala ang pangalang Kristo. At higit sa lahat, maging tanda upang tayo, ang pananampalatayang ibinigay sa atin ay maibahagi din sa iba. Kaya nga itong ating pagdiriwang ng 9 na gabi ng paghahanda para sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo at pagsama sa Birheng Maria sa kanyang pagninilay sa kalooban ng Diyos sa Kanya, naway madala din natin ito sa iba, maibahagi dito natin sa iba. Maaring doon sa mga klase mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kasama mo sa bahay na hindi na nagsisimba. O nakakalimutan na nila na mayroon palang simbahan ang St. Joseph sa Gagalangin. Lalo na kapag araw ng linggo sa mga karaniwang panahon. Kasi ito lagi ang nangyayari. Maraming nagsisimba kapag simbang gabi. Pero kapag karaniwang panahon, hindi gaano. Kaya nga sana, yung mga nagsisimba ngayon, lalo na yung mga kabataan, sana ito yung simula ng ating panata at ng ating pagnanais na ipagpatuloy ang sinimulan natin ngayon. Ang iba din sa inyo siguro, mayroong mga tinatawag na mga minimithi at mga hinihinging panalangin sa Diyos. Alam nyo, alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung ano ang kinakailangan at angkop sa iyo. Kaya ang mahalaga lang, sasabihin ng Panginoon, ito po yung aking kailangan, ito po yung aking nais. Pero, alam kong mas mabuti ang plano mo kaysa plano ko.
Kaya nga ibigay mo po sa akin, kung ito po'y para sa akin, ito'y ibigay mo ayon sa iyong kalooban. Pero kung ito naman po ay hindi naaayon sa akin, bigyan mo ako ng puso na marunong tumanggap na hindi ito para sa akin. At alam ko na mas mabuti pa at mas maganda ang ibibigay mo sa akin. Kaya yun po ang dapat nating isa sa isip lagi, ha? Kaya nga ang pinakamahalaga na tayo ngayon ay nandito. Kaya ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, bukas dapat dito ka rin. Okay. No? So mahalaga yan. So ngayong ika-4 na gabi, alam nyo, kung mapapansin po ninyo sa mga nagsimula nung unang gabi, para tayo nitong nanonood at sumusubaybay sa isang napakagandang teleserye. Mas maganda pa ito sa mga teleserye na pinagkapuyatan ninyo. Bakit? Kasi ang kwento dito ay tungkol sa pinakamahalagang bagay at pangyayari na hindi lamang para sa ibang tao, kundi higit sa lahat para sa iyo at para sa akin. At ito'y walang iba kundi ang ating kaligtasan. Kaya nga kung makikita po natin gabi-gabi, ang Diyos ay may ibinibigay na salita para sa atin upang ating mapagnilayan at ating makita ang pagmamahal ng Diyos. Kagabi, di ba? Sinong tao? Anong pangalan ang lumutang? Di na niyo naalala? Uli nga, sino ngayon nag-attend? Ito, kayo mga minister at mga altar server. Kayo ba ay nag-serve kagabi? O, sino ang imahe kahapon na lumutang? Anong pangalan? Ha? Hindi niyo alam? Nakaharap na nga sa inyo eh. Oh, ang ating patron, si San Jose. Di ba? Yan. Si San Jose kahapon ang binigyang diin at sinasabi na isa sa pinakamahalagang tao na kabahagi o katulong ng Diyos upang ang kanyang plano ay maisakatuparan. Di ba? Naalala na ninyo? Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Si San Jose, ang amain o ang foster father ni Jesus dito sa lupa. At siyang nagbigay ng pangalang Jesus ayon sa instruction ng anghel sa kanya. Kaya nga kahit hindi niya maintindihan, pero nang sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang mag-alala, Jose. Dahil yung pinagbubuntis ni Maria ay hindi ang galing kang kanino man. Yan ay galing mismo sa Diyos. Kaya nga, tatawagin mo siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Di ba? At ngayon, panibagong karakter na naman ang ipinakikilala sa atin ng Diyos upang makita natin kung paano niya pinaghandaan ang pagdating ng kanyang anak. At ito ngayon ay sa pamamagitan ng isang mahalagang tao na pinauna ng Diyos upang ipaghanda ang daraanan ng Panginoon. Hindi pa dito binabanggit kung ano ang kanyang pangalan. Kung gusto niyo malaman, abangan ang susunod na kabanata bukas. Yan. Di ba? Pero makikita po natin dito ngayon kung paano din siya ipinaglihi. Isang bagay ang makikita po natin dito. Walang imposible sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Kaya kung ano man yung mga hinihingi mo sa Panginoon, kung ito'y makakabuti sa iyo at makakabuti sa iyong kapwa-tao, hindi yan imposible sa Diyos. Ipagkakaloob yan sa iyo ng Diyos. Kasi kahit ang imposibleng bagay ay posible sa Diyos. Ganon kamakapangyarihan ang Diyos. Kung ang Birheng Maria naglihi na walang sino mang lalaki na sumiping sa kanya, ito naman, mayroong babaeng naglihi. Kaya lang, sobrang tandahan na. Sino po sa inyo dito ang pinakamatanda kaya sa gagalangin? Alam niyo, 10 taon na po ako dito sa gagalangin. Baka akala niyo, bago lang ako dito. Hindi. Yung inyong mga estudyante na nag-aaral sa St. Joseph, kilala po ako. Sino mga Josephian dito? Taas ng kamay. Hoy, mga Josephians.
Hindi nagsisimbang ito, may mga Josepians dito. Ako po si Father Nick, ang Assistant Director ng St. Joseph School of Gagalangin. 10 taon na po ako dito sa Gagalangin. Pero ngayon first time ko lang po nagmisa ngayon ng simbang gabi. Salamat kay Father Douglas at inimbitahan ako. Si Father Douglas po ay aking kabatchmate. Sabay po kaming na-ordain. Noong September 29, 2012. Magkabatch po kami ni Father Douglas. Kaya ako pinagagalak na makapagdiwang ng ika-4 na araw o gabi ng simbang gabi dito sa atin. Kaya nga, walang imposible sa Diyos. Sabi ko, kailan kaya ako makapag-misa ng simbang gabi sa St. Joseph o Gagalangin? O biruin mo, after 10 years, nakapag-misa ako. Kaya walang imposible sa Diyos. Kaya yung sa inyo dyan na umaasa kayo na sana magka-jowa na ako, huwag kang mag-alala. Kung talagang magkaka-jowa ka, bibigyan ka ng Diyos ng jowa. Pero kung hindi, huwag mong pipilitin. Kasi mahirap. Mahirap yung pinipilit. Dapat yung talagang akmang-akma sa'yo. Di ba? Tandaan natin lagi yun, Ang Diyos, alam niya kung anong mabuti para sa bawat isa sa atin. Kaya hindi po dapat minamadali. Dahil kapag minamadali po natin, minsan hindi nagiging maganda ang kalalabasan. Kaya nga sa Ebanghelyo, nagduda si Zacarias. Kasi unang-una, papaano magbubuntis ang kanyang asawa, gayong ang tanda na. Di ba? Malaking balita yan. Biruin mo, kung dito sa Gagalangin, mayroong 100-year-old na lola, tapos nagbuntis sa natural na pamamaraan. O tumatawa si lola. Gusto atang magbuntis pa. Wala namang imposible yan kung buhay pang asawa mo, pero pagpatay na, mahirap yun. Baka sabihin, saan kayo nang galing yan? Di ba? Malaking balita yun. Biruin mo, 100-year-old na lola, nagbuntis sa natural na pamamaraan. Kaya sabi ni Zacarias, imposible naman yung sinasabi mo. Paano magbubuntis yung asawa ko? Ang tanda-tanda na, at ako din, mahina na ako Hindi ko na kaya. Di ba? Pero sabi ng anghel, nagduda ka. Pues, hindi ka makapagsasalita. Kaya yung mga mahilig magduda diyan sa inyo, ingat-ingat, baka di kayo makapagsalita. Kaya huwag ninyo pagdududahan ang asawa ninyo. Kung ginagabing umuwi, baka nag-overtime lang yan. Huwag kayong maging overthinking. Overthink. Sabi pa ng mga kabataan, overthink. Baka nag-overtime lang yan. Diba? Kaya sabi ng anghel, magaganap itong sinasabi ko sa iyo pagdating ng araw. Hintayin mo, after 9 months, manganganak ang asawa mo. At yon ay abangan bukas. Di ba? Huwag muna natin para meron namang surprise, di ba? Mahirap naman yung uunahan ko ang magbimisa bukas, Di ba? Siya na nga ang trabaho na nga nitong ipapanganak ay tagapanguna sa pagdating ng Panginoon, tapos uunahan pa rin siya, nagagawin ko mayroon pang sa kanya. So, hayaan na natin bukas. Kaya mag-attend kayo bukas, magsimba kayo para malaman niyo kung sino itong sinasabi ko ngayon at sinasabi ng Ebanghelyo na ipapanganak. So, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Alam niyo, minsan sa buhay nating Kristiyano Katoliko, di ba? Yung ating pananampalataya, minsan nanghihina. Kasi, lagi nating ginagamit ang ating rason. Imposible naman yan. Pero di ba, kung titingnan po natin, si Zacarias at si Elizabeth, sa tinagal-tagal nilang mag-asawa, isa lang ang kalang isa lang ang kalang hinihingi sa Panginoon na sana magkaroon kami ng anak. Kasi, papaano kung kami tumanda na? Siguro si Zacarias sasabihin, sino pa ang susunod sa pangalan ko? Kapag namatay ako, wala na. Wala nang magdadala ng pangalan ko. Si Elizabeth naman, baka iniisip niya, paano kung maunang mamatay si Zacarias kaysa sa akin? Sino mag-aalaga sa akin? At higit sa lahat, sabi pa nga dito ni Elizabeth, ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Kasi pinagtatawanan sila.
Kasi pinagtatawanan sila kasi wala silang anak, samantalang sila'y mga taong simbahan. Kaya sinasabi, nasa simbahan kayo pero hindi kayo binibigyan ng Diyos ng anak. Diba? Para sa kanila, it's a form of humiliation. Pero sa kabila noon, nandiyan pa rin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Na hindi kailanman sila nagduda sa pagmamahal ng Diyos. Kaya lang, nung sinabi na ng anghel ang tamang panahon, dito, lumabas yung human nature ni Zacarias. Paano mangyayari yan? Kung magkakaroon kami ng anak, dapat noong 20 pa lang si Elizabeth. Pero ngayong 100 taon na, imposible yan. Kaya nga, sabi ng anghel, walang imposible sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung mayroon ka man ngayong pinagdadaanan, kung mayroon ka man yung hinihiling at matagal nang hindi ipinagkakaloob sa ng Diyos, tandaan mo, kung ito'y para sa iyo, ito'y ibibigay niya sa iyo sa takdang at tamang panahon. Pero, kung hindi ito para sa iyo, ang ipapagdasal mo sana sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng puso na marunong tumanggap sa iyong kalooban. Kasi alam ko na mas mabuti ang plano mo kaysa plano ko. At isa pa, ito ang sigurado ako, kung ang hinihingi mo ay makakapahamak sa kapwa-tao mo, huwag mo nang pangarapin na ipagkakaloob yan sa iyo ng Diyos. Kasi never ang Diyos sasagot sa isang dasal na ikapapahamak ng ibang tao. Pag sinabi mo sana madapa siya, hindi yan hahayaan ng Diyos na madapa siya. Ano ka? Paano pag sinabi ng Diyos, gusto mo, ikaw na lang madapa? Sasabihin mo, ayoko Lord. O di, ayaw mo palang madapa. Bakit pinagdadasal mo na yung kapwa mo madapa? Di ba? Yun, hindi talaga yan ipagkakaloob ng Diyos. Sigurado po ako doon. No? Minsan naman, hindi ka agad ipinagkakaloob ng Diyos kasi gusto ng Diyos na subukin ka. Kung hanggang saan ang pananampalataya mo. Kasi ang iba sa atin, minsan, parang ang ginagawa natin, yung Diyos, parang ating utusan sa bahay. Kunin mo yan. Dalhin mo yan dito. Hindi ganun ang Diyos. Hindi tayo ang dapat nag-uutos sa Diyos, kundi tayo ang dapat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi natin utusan. Lord, luluhod ako, lalakad ako ng paluhod mula doon sa pintuan hanggang dito sa altar. Pero dapat tumama ako sa loto. Pwede ba yun? Ano ka, genie? Genie ba ang Diyos? Yung sa kwento ni Aladdin na your wish is my command? Hindi ganun ang Diyos. Tayo ang dapat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo ang magpapasunod sa Diyos. Kaya yan ang sabi ng Anghel Gabriel, hindi mo pinaniniwalaan yung sinasabi ko sa iyo na galing sa Diyos. Ang iniisip mo ay ang sarili mong rason. Dahil dito, hindi ka makapagsasalita. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, minsan, hindi muna ibinibigay ng Diyos ang ating ninanais kasi gusto ng Diyos talagang arukin kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Pangalawa, maaring hindi ito akma para sa iyo. At pangatlo, ayaw din ng Diyos na maging very proud ka. Kasi minsan sasabihin mo, biruin mo, ako, isang dasal lang, isang lakad lang ng paluhod mula sa pintuan hanggang altar, ipinagkaloob kagad ng Diyos yung panalangin ko. Samantalang ikaw, 10 taong ka nang naglalakad ng paluhod mula sa pintuan hanggang sa altar, hindi pa rin ipinagkaloob ng Diyos ang gusto mo. So anong ibig sabihin noon? Mas malakas ako sa Diyos at ikaw ay hindi? Hindi po ganon. Hindi po ganon ang Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo maging mapagmataas sa harapan ng ibang tao. Gusto ng Diyos, lagi tayong mapagpakumbaba dahil ang mga pagpakumbaba ay itinataas ng Diyos. Amen. Magstayo po tayong lahat. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos, ibinibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa takdang panahon. Buong tiwala tayong dumalangin sa Kanya at ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikipagtagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumika para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukuyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni na Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ipanalangin din natin ngayon ang ating mga personal na mga kahilingan at ang mga intensyon na iniaalay sa misang ito. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong espiritu upang buong galak naming tanggapin si Jesus at kami naway maging tapat na lagi sa iyo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming handog.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan, ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan at idinudulot ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinananabikan ng mahalagang Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ininalahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain, ilang pagkaitinumin, binagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ginapating kaming lahat ay makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalagang Maria ng Diyos ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin
ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, uligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumainyo. at magbigayan kayo ng pagbati ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan
Diyos, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Tatayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay gantimpalaan mong panatilihin mong nananabik sa mga darating na bagay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang na aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna, sumandali. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at hinihintay nating bumalik ngayon ay sanawang pagpapanal sa inyo. Pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating ay siya rin namang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patataginawan niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng katawang taong manunubos ay puspusinawan niya ng gantimpalang buhay na di natatapos kapag siya dumating na ng may kadakilaang lubos magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.